Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa ating channel. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Sag, we have love. Love is in the air. A great time for commitment and taking relationships to the next level. Ayan, so maaaring ang iba sa inyo rito, no, may love life na yun ang pagkakaabalahan ninyo sa ngayon, or maybe meron ditong mga mandidigaw sa inyo if you're still single, or baka meron kayong nahanap na liligawan, or maybe baka may offer na dito, no, baka may proposal na for some of you. Maaaring ganon, or baka meron na ditong magpapakasal, no, yung ganon. Maaari din na ano kayo ngayon, you're going to be very passionate, loving, no, extrang romantic kayo sa inyong person. So maaring ganun din ang ganap. We have burnout. Your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So check in with your doctor, dentist, and health professional and try to maintain a healthy lifestyle. Ang kasipagan ninyo, Sagittarius, magbubunga, no? Magkakaroon ng resulta yung mga ginagawa ninyo. Maaaring may mga maa-accomplish kayo rito. Pero yun nga, no, na-compromise dito yung inyong well-being. Kaya, this is an invitation for you to check in, no? With your doctor or dentista or any kind of health professional that will address your discomfort na nararanasan sa ngayon. Meron kayong mga physical discomfort, no? Or stress, yung ganon. So magpagamot kayo, humingi kayo ng medical assistance, no, para makarecover kayo agad. Alright? What else? We have care required. Guard yourself against deception and be careful of making foolish mistakes at this time. Ayan. So, make sure na there's no room for mistakes, no? Kayo ngayon, pag-isipan ninyong mabuti ang inyong mga gagawin, pag-isipan ninyong mabuti ang mga desisyon, before you make a decision, before you jump into a conclusion, kailangan pag-isipan ninyong mabuti because you can't make foolish mistakes at this time. Hindi ito makakabuti sa inyong sitwasyon. At saka, guard yourself against deception kasi meron mga deceptive energy, meron dito maaring mga scammer, mga manloloko, mga sinungaling sa paligid ninyo, and be careful, no? Be careful with the dealings ninyo with other people. Always use your intuition dito because your intuition will always give you a signal, no, if there is something off key with the person that you are dealing with. Okay, what else? We have change. So, maaring, sabi dito, a change of residence, partner, career, or job is on the cards. You're restless and in need of change, and that is exactly what is coming your way. Ayan, so parang matagal na ninyo itong gustong mga pagbabago na mangyari sa buhay ninyo. Kaya ito yon, maaring finally may opportunity na kayo para mabago ang inyong residence. Maybe you are moving out, no? Sa kung saan man kayo nakatira, you are relocating. Baka din ang iba sa inyo may bagong love, interest, may bagong makakapartner sa buhay, or baka mayroong bagong trabaho or karera, no? So, malaki ang maaring pagbabagong magaganap sa buhay ninyo sa ngayon. This could be in various areas of life. So, tignan natin kung ano ba mga mensahe para sa inyo at this time. So, we have Mother Star. This is a yes card, no? So, baka nagdadasal ang iba sa inyo rito, Sagittarius, for a confirmation, or baka naghihingi kayo ng sign, nabigyan kayo ng go signal. So, this is a yes card. So, definitely, this is a green light, no? Para sa'yo. Kung ano man ang tinatanong ninyo, this is a signal para sa'yo na go for it.
What else? We have the Hermit energy. This is an invitation para sa iyo na magpahinga naman kayo, mag-solitude kayo, do some kind of inner work, at this is about healing as well, no? So, lalo-lalo na, you need some kind of healing and renewal sa ngayon since burnout kayo, pagod na kayo. So, muna kayo, time out muna kayo sa inyong mga pinagkakaabalahan and you need to take care of yourself sa ngayon. You need to renew yourself. You need healing. Kaya, if you continue to work, if you continue to focus 100% sa inyong mga trabaho, wala kayong pagkakataon mag-heal. Wala kayong pagkakataon na makabawi man lang, no, sa yung mga lakas na nawala sa inyo. Kaya, you need to step back, saglit lang, spend time by yourself, no, para makapagpahinga kayo. What else? We have the world. Wow, may travel si Sag. Kaya kailangang replenish na kayo, ready na kayo physically for this travel kasi maaaring yung travel na to is an international travel. So, ano man ang purpose ng pagbabiyaheng ito, malayo-layo ang biyaheng ito, no? Kaya kailangang you're physically, mentally, and emotionally fit and ready, no? You need to be ready for anything. Physical stress, no? Pag nagbabiyahe tayo, nakaka-stress din, 'di ba? Kaya kailangan ninyong handa kayo, okay? This is also a time for success, no? Kaya maaring merong mga accomplishments kayo, may mga achievements kayo sa ngayon and you will be receiving your reward, no? Definitely that is financial reward, no? Yung ganon. Kaya good luck po. We have 5 of Cups. Ayan, for others of you, baka nalulungkot, no? Someone is leaving or baka kayo mismo ay aalis, no? Since meron tayong pagbabago rito, 'di ba? Maaaring nalulungkot din kayo, no? Siyempre, kunyari, aalis na kayo sa trabaho ninyo, iiwanan nyo na yung career ninyo for quite some time na yun ang nandoon kayo for quite some time or tahanan, 'di ba? Kasi there is a change of residence din dito for some of you. Baka mag-abroad ang iba sa inyo, no? Since we have the world energy, baka mag-abroad kayo. Kaya nalulungkot kayo, no? This is a mix of emotions, roller coaster siguro nararamdaman ninyo sa ngayon. There is an excitement for sure kasi eto na yung pagbabagong minimithi ninyo, 'di ba? And at the same time, siguro may lungkot din kasi 'di ba, naging parte na din ng buhay ninyo ang tahanan kung saan kung yun ang iiwanan ninyo, tahanan or trabaho or career din. But you're moving on, you're moving forward with your life. This is what you were manifesting. Kaya mixed emotions lang to. But once na nandoon na kayo sa kung saan man kayo pupunta, for sure, you will eventually be able to adjust to the new environment and makakapag-focus na din kayo dyan. So, natural lang yun, no? Na maiyak kayo, natural lang yun na may lungkot ng konti doon sa iiwanan ninyo. But, that's part of life. Ganun talaga. So, what else? We have Judgment. Ayan. So, there is awakening dito na maano kayo, madidiscover, no? May mga bagong nararamdaman siguro kayo or meron kayong mga parte ng sarili ninyo na you will be awakened sa ngayon na ngayon ninyo palang madidiscover na meron pala akong ganito or ganito pala ako, no? Matapang din pala ako. I didn't expect, no, na kayang-kaya ko din palang malagpasan ang mga challenges sa buhay ko. Mga ganon. So, there are self-discoveries dito, no? May mga sitwasyon din dito na talagang gigising din ng diwa ninyo, gigising din ng strength ninyo, yung ganon. What else? We have 10 of Swords. Ayan. So, there is ending and beginning. Tens represents endings and beginnings. So, definitely, something is going to come to one end dito because you are starting something new.
you're heading towards a new direction, you're heading towards a new beginning. This could be relationship, no? Mapapick up ko dito, this is a relationship. Kasi, maaaring nagkaroon dito ng, baka nagkaroon ng problema sa relasyon ang iba sa inyo rito, no? As such, maaaring ang iba sa inyo nagkaroon ng problema sa inyong person, maybe merong mga panloloko, merong betrayal, merong cheating, merong frustrations kayo na feel towards your person, and baka nag-lead, no, yung sitwasyon na yun sa temporary na hiwalayan, no. Pero sa ngayon parang ang iba sa inyo rito na may ganong sitwasyon, ano, baka you are going to put an end na talaga doon sa inyong relationship. So, yun ang napipick up ko dito for some of you, no? But, this specific message is not for everyone, okay? Kaya, lagi kong sinasabi, no, that just take as it resonates. Kung hindi sumasakto sa inyong sitwasyon, then don't take this message because this is not for you, okay? So, maaaring you are going to put a closure na sa inyong relationship. Maaaring ito na yon, baka turning point na ito. No, baka meron na kayong sign, 'di ba? Maybe this is it. Baka ang pinagdadasal ninyo, nabigyan kayo ng confirmation if tama yung decision ninyo na iwanan na totally yung person ninyo, yung gano'n, no? Or kung sino man na nakapanakit ng inyong damdamin. Kasi pwede rin na hindi ito yung karelasyon ninyo, pwede rin na kaibigan ito or kapamilya ninyo ito, no? For some reason, nagawan kayo ng hindi maganda at talagang nasaktan kayo ng todo-todo emotionally, yung ganon. So, first, depende sa inyong sitwasyon, but definitely, anumang klaseng relationship ang meron kayo doon sa taong nakasakit ng inyong damdamin in the past, maaaring puputulin mo na yung inyong connection with that person. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.